From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Mga kapatid, may sinabi ang Panginoon sa kanyang mga banal na sinabi dito na ito ang magiging batayan ng ating pag-aaral at mensahe sa mga sandaling ito. Kayo ba ay masaya? Amen. Lahat ng masaya ay ngumiti. Okay. Lingunin mo yung katabi mo at ngumiti ka sa kanya. Nakangiti na ba kayo? Yung iba sa inyo, nakangiti na, nakasimangot pa rin. Ugaliin natin ang maging masaya. Ang lahat ng masaya ay tumawa. Pati yung tawa ninyo, plastic pa rin. Kayo ba ay masaya? Wala tayong magiging kagalakan at kasayahan kung wala ang mga salita ng Diyos. This afternoon, I would like to talk about the subject of the Word of God, the truth of the Word of God, or the truth which is the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Tradition versus the truth. Saan kayo? Tradisyon laban sa katotohanan. Saan kayo? Sa katotohanan na tayo. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, at makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magbibigay sa inyo ng kalayaan. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Sinabi ng Panginoon sa mga Fariseo at mga Eskriba, ito ang mga leaders noon na humahawak din naman ng mga salita ng Diyos. Ngunit nang dumating ang Panginoon dito, ay kinalaban nila ang Panginoon. Sabagat ang dala ng Panginoon ay hindi ayon sa dala ng mga nagtuturong ito. Kaya ito ang sinabi ng Panginoon kung ating babasahin. Mamaya ako nasasabihin sa inyo chapter at verse upang huwag kayong yumukong lahat. Mamaya na kayo yumuko habang binabasa ko, makinig kayo ng mga salita ng Diyos. At nakisama sa kanilang mga Fariseo at ilan sa mga Eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem.
at kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mangaghugas na maingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga salitsaling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna nangaghuhugas, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at mga saro at ang mga inumang tanso. At siya ay tinanong ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumaldumal? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Now, I would like to give emphasis on those words, the words of the Lord Jesus Christ. Datapwat, sabi niya, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Sapagkat nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ito ang dahilan. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Mark chapter 7 verses 1 to 8. Mark chapter 7 verses 1 to 8. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay pumalakpak. Napakalaki, mga kapatid, ng mensaheng ito para sa atin, sapagkat tayo ay mahal natin ang salita ng Diyos. Mahal ba ninyo ang salita ng Diyos? Sa mga salitang itong ating binasa, nakikita natin dito kung ano talaga, mga kapatid, ang kahalagahan ng mga salita ng Panginoon. Dito, nirebuke ng Panginoon ang traditionalism. Traditionalism dito ay sinaway ng Panginoon. Yung bang mga human precepts, yung mga traditions na sinasabi rito ay sinaway ng ating Panginoon. Pagkatapos, binigyan niya ng malaking kahalagahan yan. Sabi niya, pagka kayo ay nagsasamba sa akin, at pagkatapos ang inyong sinusunod ay mga tradisyon ng tao, sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin. Walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin. Kung sinasamba ninyo ako, pagkatapos ang inyong ginagamit na pagsamba ay sa pamamagitan ng tradisyon o human precepts. Kung ito, sabi niya, ang ginagamit ninyo, ang inyong pagsamba sa akin ay walang kabuluhan. Napakahirap unawain o kaya isipin na ikaw ay nagsasamba pagkatapos ang pagsamba mo ay magiging walang kabuluhan. Papasalamat tayo sa Diyos. Nung nagpasimula tayo ng tunay na paglilingkod,
Nagkaroon tayo ng gutom at pagkauhaw sa katotohanan tulad ng narinig nating testimony kanina. Maraming mga anak ng Diyos na uhaw at may kagutom sa tunay na paglilingkod sa katotohanan. Kaya pahahayagan sila ng Diyos ng katotohanan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang iba pinahayagan sa pamamagitan ng pakikinig at panonood sa telebisyon, sa Hour of Truth. Ang iba ay pinahayagan sa pamamagitan ng mga panaginip, dreams and visions, at ang iba ay pinahayagan sa pamamagitan ng kanilang pagtatanong, saan ang katotohanan? Ano ang katotohanan? At pagkatapos pinahayagan sila ng Panginoon. Isa lang ang ipinahayag ng Panginoon na katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Jesus Christ. Ano ang katotohanan? Salita ng Diyos. Ganon tayong kinuha ng Panginoon sa pagkakaalipin mula sa mga tradisyon na walang kabuluhan, ngunit hanggang ngayon ay pinanghahawakan ng mga tao bilang pinakaaral. Dito pumapasok ang pagiging delikado ng paglilingkod kung hindi mo maalaman at itatanong sa Panginoon kung ano talaga ang katotohanan. Biro ninyo mga kapatid, ako ay isa sa inyo. Ako ay kasama ninyo na nakabilanggo sa lahat ng uri ng tradisyong yan. Akala ko noon nang kinuha na ako ng Panginoon sa tradisyon ng relihiyon at pagkatapos idilipat naman sa mga denominasyon na noon ay ipinakilala ng Panginoon at marahil yon ay mga hakbangin ng Panginoon, ngunit hindi pa yon talaga ang katotohanan. Nakita ko ang pagkatali ng mga tao sa pamamagitan ng tradisyon o pinakaaral na kanilang ginagawa. Amen? Ang ating paglilingkod sa pangangaral sa mga salita ng Diyos ay hindi paninira. Ito ay pagbubukas ng mga isipan at matang nabubulagan upang ang lahat ay makatungtong sa katotohanan na kanilang hinahanap. Marami ngayon ang nakabilanggo sa tradisyon ng relihiyon. Noon, pagkatapos kinuha ng Panginoon katulad tayo, at ngayon naman, ang iba naman ay lumipat sa denominasyon. Akala nila ay ligtas na sila sa pagkakatali sa mga tradisyong yan. Ngayon pala may mga modernong tradisyon na naman sa pamamagitan ng mga human laws o human bylaws na nagiging labag sa mga kalooban ng ating Panginoong naririto. Nakatali sila sa mga laws na yan. Kaya ako ay isang saksi sa mga bagay na ito. Sapagkat ako'y nanggaling din naman sa denomination. At nung ako ay nasa denomination, nakita ko kung paanong nakatali at itinatali ang mga tao. Bawat taon, gumagawa ng mga batas. Batas na hindi nagpapalaya, kundi batas na nagtatali sa bawat isa. Pagkatapos, ang mga tao namang sumusunod sa mga batas na yan na ginagawa, na labag sa kalooban ng Diyos, labag sa batas ng Diyos, na itatransfer o lumilipat ang kanilang loyalty mula sa mga salita ng Diyos papunta sa mga tradisyonal na mga bylaws o mga batas na ginagawa taon-taon na labag sa batas ng Diyos. Anong nangyayari? Palaging meeting. Yung mga leaders nagmi-meeting, mga executive members nagmi-meeting. Anong minimitingan? Kung paanong itatali ang mga kaluluwa. Kung paano, mga kapatid, tatalian ang iyong paa. Kung paanong tatalian ang iyong kamay. At habang lumalaon ka, na nakatuunang pansin mo sa mga ginagawang batas na yan, na hindi kalooban ng Diyos, lalo namang lumalabo sa iyo ang mga salita ng ating Panginoon. Pagkatapos mapapansin mo, pagka ikaw ay balot na sa mga gawang ito na hindi kalooban ng Diyos, na nasa sa loob ng mga relihiyon at denominasyon na ang ginagamit
ay mga leaders na naririyan at sila'y ginagalang ng mga tao sa pag-aakalang sila'y mga tunay na ministro ng Panginoon. Ang nangyayari, lumalabo na ang espiritual na buhay mo at napapansin mo pagka ikaw ay nagsasamba sa Panginoon, ang pagsamba mo ay bumabalik sa iyong sinapupunan at hindi pumapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Kaya instead na ito ang pinag-aaralan, palaging ang nakasipit sa kanilang mga kamay ay yung maliit na booklet na kung tatawagin ay bylaws. Passed by the executive board. This is going to be the law of our denomination. Everybody should follow this. When we come together, they study these human laws that are against the will of God. They follow this as though these are gospel truth. They follow them loyally. They apply them to the extent that they put aside the Word of God. Anak ko, mga kapatid, parang mga sentinel sa munting lupa pagka ina-apply ang mga batas na yan. Batas na pantali. Sumusunod ka ba sa ating bylaws? Sinasabi ng ating bylaws, Article 23, Section 4, ikaw ay nagkasala. Bakit? Sapagkat ikaw ay kailangang nasa Maynila lang, bakit ka pumunta sa Davao? Kasalanan yan sa ating bylaws. Nakatali tayo riyan noon. Meron pang maraming iba. Ang iba babasahin ko pa rito. Bakit ko babasahin? Ako ba'y naninira? Hindi po. Ako, mga kapatid, ay tumatayo sa katotohanan upang makalagan ng gapos at pagkatali ang maraming tao na akala nila ang kanilang pagsusunod ay katotohanan. Yun pala ay bumagsak sa tradisyon. Ano ang tradisyon? Ito ay ang mga salit-saling sabi ng mga tao. Ano ang tradisyon? Ito ay ang mga batas na makatao na gagawing pinakaaral. Anong sinabi ng Panginoon? Ginagawa ninyong pinakaaral yan. Anong sinabi niya? Pakinggan natin. Datapwat walang kabuluhan ng pagsimba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yung utos ng mga tao, ginagawang pinakadoktrina. Sundin natin ito, Article 14, Section 5. Palaging yan ang pinag-uusapan. Article 5, Section 3. Article 4, Section 6. Maganda yan sa bansang Pilipinas, sapagkat ang lahat ng tao sinasakupan ng mga batas na yan, pero mga matutuwid na batas. Ang sinasabi ko rito ay pagka pumasok tayo sa espiritual, kaligtasan ang hinahanap natin. Pagkakaligtasan ang hinahanap natin, huwag kayong gumawa ng Article 4, Section 5. Pagkatapos sasabihin nyo, sundin ninyo yan. Pagkatapos yan ang pinakaaral ninyo, nanginginig kayo sa mga human bylaws na yan na labag sa kalooban ng Diyos. Ang resulta ano? Alitan. Ang resulta ano? Makakarnal na paglilingkod. Ang resulta ano? Mga kapatid, walang pag-ibig. Ang resulta ano? Hindi nasusunod ang Panginoon sa mga dakong yan. Anong sinasabi ng Panginoon pagka ganito ang ginagawa ng mga tao? Sabi niya, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi. Nagsasamba rin naman. Pagkalinggo, nagsasamba rin. Praise the Lord! Hallelujah! Malakas din ang praise the Lord at hallelujah! Nagsasamba rin naman! Iginagalang ang Panginoon sa kanilang mga labi. Uy, praise God! Datapwat malayo ang kanilang puso sa akin. Bakit malayo ang puso nila? Etong mga word of God, hindi nila sinusunod. Anong sinusunod nila? Bylaws! Article 4, Section 5.
Naku mga kapatid, pagka nabuksan yung mga mata ninyo sa mga bagay na yan, yung bylaws ninyo, dalhin nyo lahat sa akin sapagkat i-distribute natin yan sa mga dukha nating kapatiran na hindi makabili ng toilet paper. Pagkakaligtasan ang hinahanap ninyo. Hallelujah! Pagkakaligtasan ang hinahanap ninyo, bumalik kayo sa salita ng Diyos. Pagka pinanghahawakan ninyo, bylaws, constitution and bylaws, ginagawa ninyong pinakaaral sa mga kaluluwa yan, ano ang mangyayari? Nililisan ninyo ang mga utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao, kaya kayong lahat ay nagiging karnal. Walang pag-ibig. Anong utos ng Panginoon sa kanyang banal na salita kung babalik tayo? Mangag-ibigan ang bawat isa sa inyo upang kayo ay makilala ng buong sanlibutan na kayo ay aking mga anak. Anong sabi ng Panginoon? Mahalin mo ang iyong kaaway. Kung nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo, painumin mo. Kung may humingi sa iyo ng kamisita, pati kamisola mo, ibigay mo. At sinabi ng Panginoon, magdimandahan kayo, magpapabayad kayo. Hindi niya sinabi yon. Ngayon mga kapatid, nagiging carnal yung mga denomination. Bakit? Anong nangyayari? Nagdidimandahan. Imbes magagbigay kayo at kayo ay tumupad sa mga utos ng Panginoon, anong nangyayari? Instead of you being the persecuted, you become the persecutor. Because you don't follow those words, you become like the Sadducees and the Pharisees. Kayong mga anak ng Diyos na nakatali sa mga denominational barriers na yan, na walang iba kundi ang mga batas ng tao na ginawa sa mga tao lamang. Umalis kayo riyan, lumabas kayo, sabi ng Panginoon, at pagkatapos sundin ninyo ang daan ng kalayaan, at ang daan ng kalayaan ay ang pagbabalik loob natin sa mga salita ng Diyos. Hallelujah. Magbalik bayan kayo sa salita ng Diyos. Bumalik kayo. Huwag ninyong lisanin ang mga salitang yan. Natutupad ba sa denomination ninyo ang love your enemy? Natutupad ba sa denomination ninyo ang love your neighbor as yourself? Natutupad ba sa denomination ninyo ang mga salitang yan, mga kapatid? Natutupad ba yung sinabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 5? Napakaganda ng mga pangungusap ng ating Panginoon diyan. Natutupad ba sa denomination ninyo ang mga batas na ito ng Panginoon? Ibabalik ko kayo ngayon sa batas ng Panginoon na walang iba kundi ang kanyang mga banal na salita. Sinong gustong pumunta sa langit dito? Kayong televiewers, you might be a member of any denomination or religion and you don't know that you are bound by those laws. Your hands and your feet are bound by those laws, human laws that are against the will of God. Come out from those laws that are against the will of God if salvation is your purpose, and let us go back in obeying the words of God. Sundin natin, bumalik tayo sa pagsusunod sa mga salita ng ating Panginoon. Natutupad ba ito sa inyong mga denomination at religion? Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanilang kaharian ng langit. Mapagpakumbabang loob ninyo o kagad-agad nagdidemanda kayo. Mapapalad ang naghahapi sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nilang lupa. Mapapalad ang nagugutom at nanguha sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mahahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mahabagin ba kayo? Pagka may lumalapit ba sa inyo, pinakikinggan ba ninyo? O kaya kayo ay mapagmalaki na at pagkatapos mga kapatid, ang inyong mga mata, isip at puso ay puro property. Naku, nakikita ko po sa denomination yan. Ang mga denomination, habang lumalaon, ginagamit nilang salita ng Diyos. Nung bago, napakabuti nila. Akala mo talagang spiritual. Nung sila'y nakadakip na ng maraming kaluluwa, anong nangyayari? Naku, nagiging matagaw sa property. Hindi mo magalaw ang isang bato, ididemanda ka.
Property, property. This is mine, my property. Property of my denomination. Bylaws, bylaws. Pagka ikaw naging ministro dyan, ipasusunod sa iyo ang bylaws. Itatabi ang salita ng Diyos. Kaya pagka sila ay nangungusap ng mga salita ng Diyos, bumabalik sa sinapupunan at wala kang nararamdamang mga salita ng Diyos. When Jesus Christ came, that was the situation among the scribes and the Pharisees. That's why when the people heard the Lord preach the gospel, the people of those days said, sabi nila, ibang taong ito, iba kaysa sa mga eskrib at pariseo, sapagkat ang kanyang mga salita ay nagdadala ng kapangyarihan at autoridad. Bakit? Sabagat ang dala ng Panginoon ay mga salita ng Diyos. Pumunta ang Panginoon dito upang hanguin tayo sa pagkakaalipin sa mga bylaws na yan na labag sa kanyang kalooban at pabalikin tayo dito sa mga bylaws na espiritual na makapaghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Mga ministro ng magagandang balita, pagka nagmi-meeting kayo every year, meron kayong annual meeting, meron kayong annual conference. Anong pinag-uusapan niyo? Salita ng Diyos o bylaws? Gumagawa na kayo, kumakapal yung mga bylaws ninyo. Upang lalong matalian ng tao. Pati mata tinatalian, pati paa tinatalian, pati kamay tinatalian. At saka ano ang lumilitaw? Nagiging carnal kayo. Sapagkat ang mga human bylaws na labag sa kalooban ng Diyos, hindi nagpapa-espiritual. Yan ay nagpapa-karnal. Bumalik tayo sa mga kalooban ng Diyos. Bumalik tayo sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Hallelujah! Ano ipinangangaral ko sa inyo sa mga sandaling ito? Ang ipinangangaral ko sa inyo sa mga sandaling ito ay gawin nating pinakabatas ang salita ng Panginoon. Ito ang ating gawing pinakabatas. Mga kapatid na Pentecostal, makinig kayo. Kayo ang pinakamatindi sa mga bylaws na yan. Mahilig kayong gumawa ng mga batas na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang mga kapatid na Pentecostal, kung sino pa iyong mga malakas gumawa ng mga batas na pantali sa paat, kamay ng tao, hindi kayo ginagamit ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos yan. Bumalik kayo, nawawalang pag-ibig sa loob ng inyong mga pagtitipon. Nawawala dyan ang Panginoon, nagiging ikabod kayo, kaya sa mga serbisyo ninyo, walang tao! Kaya sa mga serbisyo na kung saan pinakapuno nila ay batas ng taong labag sa kalooban ng Diyos, anong nangyayari? Natutuyo kayo. Kailangan yung mga simbahan ninyo, alisin ninyo yung karatula ninyo, ilagay ninyo. Ikhabod. Anong ikhabod? Glory departed. Kaya pumapalakpak kayo? Naku, human revival ang nangyayari. Sinasabi ko ito sapagkat ako ay matapat sa pagsasalita. Ganon din naman ng iba't ibang klaseng mga denomination, Methodist o anumang uri ng Pentecostal, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. May nag-testify kanina mga kapatid nating Foursquare, mga kapatid nating Assemblies of God. Pagkatapos sila ay nabubuhayan ng loob at bumabalik sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi lamang ninyo nahahalata, taling-tali na pala ang paa at mga kamay natin pagkatapos nawawala tayo sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa inyong pakikinig ng programa itong The Hour of Truth, nakakabalik kayo sa katotohanan. Ginagamit na instrumento ng Panginoon at tayo ay bumabalik sa katotohanan. Napapansin ba ninyo, pagka tayo pumupuri sa Kanya, pumapasok sa karya ng Diyos ang ating mga pagpupuri? Hallelujah! Ang mga salita ng Diyos ay mga salita ng katotohanan. Ito ay mga salitang hindi lumilipas. Sinabi ni David, "Forever, Lord, thy word is settled in heaven. It will never pass away. For verily I say to you, till heaven and earth shall pass away, one jot or tittle of these words will in no wise pass from the law till all be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away." Matthew 24:35.
But the word of the Lord endureth forever. 1 Peter 1:25. Bumalik tayo riyan. Pag-uwi natin sa langit, sa pagkatapos ng rapture, kukunin na tayo ng Panginoon. Wala nang bylaws doon. Wala nang bylaws doon. Anong bylaws? Naku, bylaws na ikaw, Article 5 sinasabi, dito ka lang sa Davao. Huwag kang pumunta sa Tagum. Pagka pumunta ka, yung bylaws na yan ay bylaws ni Satanas. Sapagkat ang bylaws ng Diyos, anong sinabi? Preach the gospel to every creature. Go ye into all the world. Ano ang gospel ng Panginoon? Ano ang salita ng Diyos? Preach the gospel to every creature. Are you the preacher of the Lord? If you are the preacher of the Lord, you better follow the commandment of the Lord. If you are a preacher that is come from God, because I do believe and I do presume that everyone that preaches comes from God. I don't know about those preachers that are bound by these laws, but I presume that all those people that preach the Word of God are come from God. So you better preach the Word of God to all the world. No boundaries considered. Walang boundaries yan. Pangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Pagkatapos dumating itong pariseo. Anong sinabi ng pariseo? Nako, etong sundin mo. Pumasok ka dito, dito ka lang. Teritoryo mo yan. Huwag kang lalampas dyan. Paglampas mo dyan, putol liok. Yan ang sabi ng Saduseo at ng Pariseo. Susundin man natin yon? Sinong susundin natin? Ang tradisyon ng Pariseo at Saduseo o ang tradisyon o ang katotohanan ng Panginoon? Sinabi ng Panginoon, ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Sinabi ng apostol na si Pedro, dinakip sila ng Saduseo at Pariseo. Ito ay mga religyoso ito. Huwag na kayong magsalita sa pangalan na yan. Tapos pinagpapalo yung likod nila. Dinimanda sila eh. Dinimanda sila. Anong demanda sa kanila? Unlawful detainer. Forcible entry. Biro mo yan. Hoy, makinig ka, Pariseo. Dinimanda si Pedro at si Barnabas at si Juan nung sila'y nangangaral ng salita ng Diyos. Anong demanda sa kanila? Forcible entry. Unlawful detainer. And preaching an authorized name. Pinalo yung likod nila. Dinimanda sila. Tapos nabilanggo sila. Pinagpapalo yung likod nila. Tapos sinabihan sila, huwag na ninyong i-mention ang pangalang yan. Sabi ng Pariseo. Pinabababa yung pangalan. Biro ninyo, hindi lang gusto yung pangalan yan. O di ba binababa mo yung pangalan? Di ba pinangangaral mo yan? Pagkatapos binababa mo. Sabi mo, kailangan yan ay erase niyan Jesus Christ, the name above every name na yan. Papalitan ko yan ng sariling pangalan ko. Pentecostal. Bakit mo papalitan ng Pentecostal? Sabagat yung Pentecostal gumagawa ng mga human bylaws na labag sa kalooban ng Diyos. At yun ang sinusunod mo. Hindi mo gusto yan sapagkat yan ang pangalang makapagpababalik sa buong sangkatauhan sa mga salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Ayaw mo niyan sapagkat ikaw ay kategori ng Pariseo sa Saduseo. Nangangaral ako sa isang unimaginary enemy of the Lord. Kayo ba yon? Kung kayo ay nasasaktan,
bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Hallelujah! Tapos sinabi sa kanila, huwag na ninyong banggitin ang pangalang yan. Anong sinabi ni Pedro pagkatapos na makalaya sila? Sinabi niya, kayo ang humusga. Dapat bang sundin ang tao o ang Diyos? Tradisyon o katotohanan? Pariseo o si Jesus Christ? Pentecostal o Jesus Christ? Sabi niya, kayo ang humusga, ngunit para sa amin, we would rather obey God than men. Para sa amin, mamatamisin naming sumunod sa Panginoon kaysa tao. Down to human bylaws that are against the will of God. Mabuhay ang Panginoon. Pagpalain ang Panginoon. Hallelujah. Kayong ibinabaldila ninyo ang Pentecostal ang kaligtasan. Hindi ito paninira sa Pentecostal. Ito'y totoo. Sapagkat may mga Pentecostal na mabubuti. Ngunit mayroon ding Pentecostal na masasama. Bakit? Yung masasama, sinasabi nila, pagka lumabas kayo sa Pentecostal, kayo ay mapapahamak. Sapagkat ang kaligtasan ay sa Pentecostal lamang. Mababasa mo ba sa banal na kasulatan yan? Wala sa banal na kasulatan yan. Babasahin ko sa iyo na ang daan at pintuan ng kaligtasan ay si Jesus Christ. Hindi nagtayo ng Pentecostal ang Panginoon. Tapos lalagyan mo, Pentecostal Church of Jesus Christ. Mahiya kayo. Pinapaangkin ninyo sa Panginoon ang hindi naman niya itinayo. Hindi niya itinayo yan. Pagkatapos ang ginagawa ninyo, puro mga bylaws na hindi niya kalooban. Gagawin ba ng Panginoon yan? Gumagawa siya ng sarili niyang salita. Pagkatapos patatayuin kayo. Pagkatapos gagawa naman kayo ng bylaws ninyo na laban naman sa bylaws ng Panginoon. Gawa ba ng Panginoon yan? Kaya alisin niyo yung of Jesus Christ. Mahiya kayo. Praise the Lord. Kayong nakabilanggurian, bumalik kayo sa Panginoon. This is a prophetic message for you that are listening to these words right now. This is a prophetic message for you. God is going to be pleased with you if you return in obeying His words. Lay aside those human bylaws that are against the will of God and begin to follow His words right now. Ibaba natin ang anumang pangalang itinayo natin at itaas ang pangalan ng Panginoon. Sangayon ba kayo mga kapatid na itataas natin ang pangalan ng Panginoon ibabaw sa lahat ng pangalan? Galit ang mga pariseo riyan, pagka nakikita lang yung pangalang yan, huwag na ninyong itaas yan, ibaba ninyo yan. Pati karatula kinagagalitan nila. Ngunit mahal natin ang pangalang yan. Sabi nila, sinasaway nila ang paglilingkod na ito sapagkat ang pangalan daw ng Panginoon kahit saan lang natin nilalagay sa jeep, nilalagay sa mga bus. Sabi ko naman, bakit? Masama bang pangalan ng Panginoon ibandila natin? Ilagay natin, ipakilala ng jeep na ito ay sa Panginoon? Ang bus na yan ay sa Panginoon? Masama ba yan? Masama sapagkat hindi na nakikita ang itinayo ng taong tradisyon, ang itinayo ng taong kanyang pangalan na pinasasakupan at natataas ang pangalan ng Panginoon. Ito naman ang kasagutan natin. Ano ang ilalagay natin pangalan kung hindi Jesus Christ? Kayong mga pariseo at saduseo, anong ilalagay kong pangalan kung hindi Jesus Christ? Ano? Lucifer, the name above every name.
Galit kayo sa pangalan yan? Di mahal ninyo si Lucifer. Kailangan kayo'y nangangaral, kaya hindi na kayo makapangaral ngayon na si Jesus Christ ang tagapagligtas ninyo. Mahiya kayo sapagkat sinabi ni Jesus Christ, magmahalan kayo. Woo! Hallelujah! Tradition versus the truth. Jesus Christ versus denomination. Saan ang tatayo? Siguradong tatayo ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang kanyang mga batas ay hindi nasusulat ngayon sa papel lamang. Ang mga batas ng Panginoon ay sinusulat niya sa puso at isipan ng mga sumusunod sa Kanya. I would rather preach the Word of God because these words are divinely inspired. They came from the Lord. The Bible says all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. All Scriptures, ito, yan ang batas natin. Nagtutuwid yan, sumasaway yan, nagtuturo yan, upang ang tao ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan. Human bylaws, labag sa kalooban ng Diyos, itabi. Anong ginagawa ng mga denomination na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Mga denominasyong nakatayo ngayon na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, anong ginagawa nila? Itinatabi ang salita ng Diyos at ang bylaws ang ginagawang pedestal at itinuturo at pinangtatakot sa kanilang mga sinasakupan. Naku, natatakot ako sa bylaws. Anong kinatatakutan mo? Yung Article 5 versus Section 3. Bakit? Kasi nakapunta ako doon at nangaral ako. Nagalit, dinimanda ako doon sa ating headquarters. Natatakot ako. Pantakot yan? Pandakip yan? Itabi yan. Walang kaligtasan dyan. Huwag kayong matakot dyan. Katakutan ninyo ang salita ng Diyos. Bumalik tayo sa mga salita ng Diyos, mga kapatid ko. Para kung tayo magsamba sa Kanya, malapit ang puso natin. Ang lahat ng sumusunod sa mga salitang yan, malapit ang Diyos sa kanila. Biro mo yung iba, mas memorize pa nila yung Article 15, Section 4, phrase number 6, kaysa Word of God. Mga Jesus Christ na mga anak ng Diyos. Bakit Jesus Christ ang pangalan na kailangan itaas natin? Sapagkat sinabi niya, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit. Nasukat natin yung kaligtasan, pangalan lang ng Panginoon. Kaya kayong mga sumusunod sa mga batas ng tao, magbagong loob na kayo. Ito na ang pagkakataon ninyo upang bumalik sa pagsusunod sa mga salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. Okay? Deuteronomy chapter 6 verse 6. Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be frontlets between your eyes. Deuteronomy 11:18. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Hindi lamang nakasulat ngayon sa papel ang mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nakasulat sa ating mga puso. Memorize natin yan. Mahal natin yan. Hindi yung tradisyon ng tao, hindi yung human bylaws ng tao, ang sinusunod nating labag sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart. That is the word of faith which we preach.
Nasa bibig natin yan, nasa puso natin. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Colossians 3:16. Kabayaan nating manatiling nakatira ang mga salita ng Diyos sa ating puso. Patirahin nating masagana ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso. Saan nakasulat ngayon ang mga salita ng Diyos? Ating mga puso. Pagka sumusunod tayo sa Panginoon, ang tinuturo sa atin, salita ng Panginoon. Yan bang mga salitang yan ay makapagliligtas? Yan ang kaligtasan. Upang tayo maging buo sa ating pag-ibig sa isa't isa. Tinatawag na brotherly love. Anong sundin natin? Human bylaws? Word of God. Salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tradition versus the truth. Saan tayo? Ano ang truth? The Word of God. Mahal ba ninyo ang salita ng Diyos? Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating daanan. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Psalms 19 verse 8. Naliliwanagan ba yung mga mata ninyo ngayon? Papasalamat ba kayo? Tayo ay pinalabas ng Diyos sa hawla ng relihiyon at denominasyon na tinatalian tayo sa pamamagitan ng tradisyon at mga turo at salisaling sabi ng tao. Nililisan nilang salita ng Diyos, tinuturo yung mga doktrina na kanilang mga ginawa at utos lamang nila. Sabi ng Panginoon, pagka kayo'y nagsasamba sa akin, naku, malayo ang puso niyo sa akin, malapit ang bibig niyo sa akin. Walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin. Hallelujah. Tayo ba yung mga anak ng Diyos? May mga liwanag ba ang dinadaanan natin? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 119 verses 105. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. Psalms 119 verse 130. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Proverbs 6:23. Salita ng Diyos lahat yan. Yan ay liwanag. Yan ay lamparahan para sa ating dinadaanan. Hallelujah. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed as unto light that shineth in the dark place, until the day dawn and the day star rise in your heart. 2 Peter chapter 1 verse 19. Hallelujah. Hindi ako natatakot sa mga ginawang batas ng tao na labag sa kalooban ng Diyos. Huwag ninyong katakutan ang makakapatay sa inyong laman, ngunit walang kapangyarihang pumatay sa inyong kaluluwa. Tuturuan ko kayo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Yung makakapatay sa inyong katawan at pwedeng ibulid ang inyong kaluluwa doon sa impyerno. Siya yung katakutan. Sino yon? Ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Mahal ba natin ang salita ng Diyos? Mahal natin ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat lahat ng mga anak ng Diyos na nagiging banal, mahal nilang salita yan. Bakit? Siya ang nakapagbanal sa atin. Salita ng Diyos ang nakapagbanal sa atin. Gusto ba ninyo mga kapatid magkawatak-watak? Sumunod kayo sa bylaws ng tao. Spiritual para sa inyong kaligtasan. Gagawa ba tayo ng bylaws dito? Susundin natin? Labag sa kalooban ng Diyos? Meron tayong mga ginagawa dito ng alituntunin. Hindi labag sa kalooban ng Diyos. Yung hindi labag sa kalooban ng Diyos, sundin natin. Ngunit ang lahat ng labag sa kalooban ng Diyos, huwag nating sundin. Itabin natin yan at gawin nating supreme ang mga salita ng ating Panginoon. I love the word of the Lord. Hallelujah. I love the word of the Lord. David said, I will delight myself in thy commandments which I have loved. Psalms 119 verse 47. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Psalms 119 verse 72. Yung mga salita ng bibig mo at mga utos ng bibig mo ay mas mabuti pa kaysa sa akin kaysa libu-libong kilo ng ginto at pilak. Ang tunay na kayamanan ay salita ng Diyos. Mga anak ng Diyos na member ng Gold Company,
Mga anak ng Diyos na naghuhukay ng hidden treasure, mga anak ng Diyos na puro detector ang katawan, pati mata yata detector na, naghahanap ng gold. Kayo ay namalikmata ng gold. Hindi tunay na gold yung hinahanap ninyo. Ang tunay na gold ay naririto. Siyang hanapin natin, siyang pakamahalin natin, sapagkat yan ay maghahatid sa atin sa tunay na datingan ng ating kaluluwa. Yan ay ang buhay na walang hanggan. Ay magpamino sa mga bulawan din sa kalibutan. Merong iba na malikmata sa gold ngayon. Naku mga kapatid, hindi na naalis ang kanyang pansin sa gold. Hindi na nga nakakapagsimba sa araw ng linggo ng dahil sa gold, sa diwalwal, sa buringot. Naghahanap ng gold. Naku, itong mga Hapon, maraming ginawang kabulastugan sa buhay natin ito. Nung sila'y nakalis na rito, pagkatapos sinalantay itong ating bansa, umalis na rito, iniwan pa yung mga mapa. At pagkatapos iniwan, kaya yung mga Pilipino na mga kapatiran natin na mamalikmata sa gold, hanap ng hanap hanggang sa siya hindi niya alam, naging pordoy na. Ayaw gyud mo patakaan ng gold. Ayaw mo pamino ana. Kay basig manginhas na lang mo di madugay. Na ako'y nailhan, namino siya ng gold, karon nagpudol na lang. Kay sigig pangitag gold. Huwag kayong mamalikmata sa gold na yan. Huwag kayong mamalikmata sa hindi tunay na kayamanan na yan. Ang tunay na kayamanan ay ang mga salita ng Diyos. Mabuti pa yan sa kilo-kilong ginto, sa kilo-kilong pilak. Hallelujah! Pagka malikmata kayo ng dyablo sa gold na yan, mabubulagan kayo, pati pagsamba sa araw ng linggo, mawawala na kayo. Bakit? Anong hinahanap? Gold, gold. Uy, Manhattan. Winchester. Kaya pagka lumalakad ka, nakakasipa ka ng bato, di color, sign. Kaya nakakahukay ka, nakita ka ng dahon, wonder. Ang bulsa mo, puro na lang bato. Ano yung nandyan? Sign yan, sign. Tingnan mo yung pitaka, may mapang gisi-gisi na, sira-sira na. Ano yan? Mapa yan, gold yan, gold. Kukuha ng dalawang tingting ng walis mga kapatid, palagi lumalakad. Iwan ninyong paghahanap ng mga gold na yan, sapagkat ang may-ari niya ng Panginoon. Pagka gustong ibigay ng Panginoon sa iyo yan, hanapin mo man o hindi, ibibigay sa iyo yan! Pero hanap ka ng hanap ng gold na yan hanggang naging member ka ng lahat ng mga maggo-gold dito, patingipin hindi napapagawa. Ay huminto na kayo mga kapatid, sapagkat wala kayong mapapala niyan. Isang araw kayo ay gigising at kayo ay wala ng anumang bagay sa inyong katawan. Pagkatapos nawawala pang Panginoon sa inyo, hanggang namamatay kayo, ang kapital ng demonyo, eto. Pabayaan mo yan, sabi ng demonyo. Yung mga property mo na pabili dahil sa financing, hukay. Ha? Pabayaan mo na yan. Pabayaan mo. Bakit? Pagka nakahukay ka ng isang bara ng ginto, impastanan na. Mabalik na tanan. Ay mong tuwa na kapital lang nas diablo sa inyong utok. Walang katotohanan yan. Amen. Kaya intuin na ninyo yan. Ako, nung sabi ko, kung talaga ako ibibigyan ng gold ng Panginoon, sabi ko, ang gold ang lalapit sa akin. Hindi ako lalapit sa gold. Gold, lumapit kayo sa akin. Tinatawagan ko ang lahat ng ginto sa Pilipinas. Pagka naisipan ninyong may lapitan, available ang Jesus Christ naririto. Mas kayamanan ang salita ng Diyos. Araw-gabi, yan ang ating hanapin. Yan ang i-detect natin, detector. Okay, salita ng Diyos. Saan dito yon?
Oh, praise the Lord. Yan ang ibulsa ninyo. Yan ang ilagay dito. Yan ang magpapayaman sa inyo. Tunay na kayamanan na hindi na maaalis pa sa inyo. Anong sabi ng Panginoon? Lay not up treasure here on earth where there are thieves, where there is all sorts of people that would steal from you. Akalawangin yan. Masisira yan. Nalakawin yan. Huwag kayo magtipon ng kayamanan sa mundong ito. Sabi niya, sasabihin ko sa inyo, kung saan kayo magtipon ng kayamanan, magtipon kayo ng kayamanan doon sa langit. Hallelujah. Paano kayo magtitipon ng kayamanan sa langit? Mga kapatid, isa ulo at isa puso ang mga salita ng Diyos. Pagkatapos lumakad kayo, mag-detect kayo ng kaluluwa. Pagka nakakita kayo ng kaluluwa, naku, pangaralan yung salita ng Diyos. Pagka na-convert ninyo yan, malalagyan siya ng Word of God. Ginto yan. Bakit ginto? Dadalhin mo sa langit yan. Yan ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay kaluluwa na makakakain ng salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya yan ang pinaghihirapan ko. Nagpapapawis ako ng pangangaral dahil lang sa kaluluwa. Sapagat yan ang tunay na gold ng Panginoon. Yan ang tunay na kayamanan na inihahanda, nililinis, sinasabon, pinadadaan sa apoy upang maging dalisay na dalisay at pagdadating ng Panginoon sasalubong at ilalagay sa buhay na walang hanggan. Yan ang tunay na kayamanan. Pero yung paghahanap ng gold, buried treasure, buringot, diwalwal, iwan. Pabayaanan ninyo yan. Hindi tunay yan, iiwanan din ninyo yan. Ito ang tunay na kayamanan. Maghukay kayo ng tunay na kayamanan. Tayo ay maghanap ng mga kaluluwa na kakain ng salita ng Diyos, sapagat ang salita ng Diyos ay nagpapayaman. Hallelujah! Yan ang tunay na kayamanan. Bawat isang BSGL, nakikinig ba kayo? Worker, nakikinig ba kayo? Yun atang mga Biblia ninyo, pinalitan na ninyo ng mapa. Yun atang pangalan ni Jesus Christ, pinalitan ninyo ng Manhattan. Yun atang telepono ninyo, pinagawa ninyo hindi para tatawag sa kaluluwa sa hour of truth. Hour of truth. Anong hour of truth? Hindi hour of truth ito, Manhattan ito. Ano ito? Para kung may mga bulawan diyan, ay mo tawag sa kuha. O na bulawan diri baligya. Amen. Iwan natin mga kapatid yan. Hindi totoo yan. Kung kayo ay payayamanin ng Diyos, ilagay ninyo sa kayo, Lord, gusto ko mo dato. Latag saya. Sino ang nagpapayaman? Sinabi ng Panginoon, remember, it is the Lord your God that giveth you power to get wealth. Pagkakalooban ng Diyos na ikaw ay payayamanin upang gamitin ka, gagawin kang milyonaryo para ikaw ay magamit sa kanyang kalooban, kahit sino pang satanas ang wadlang sa'yo, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Pero, detect ka ng ginto, ayaw naman ng Diyos na yumaman ka, baka ikaw ay yumabang at malaglag at mapahamak ang kaluluwa mo. Naku, kahit tumanda ka na, pumuti na lahat ng buhok mo, kahit isang gramong ginto, hindi ka makakahanap. Wala yan. Panginoon ang may hawak niyan. Bumalik tayo sa tunay na ginto, salita ng ating Panginoon. Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Ano yung napalandong sa tibok adlaw? Psalms 119:97. Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. Psalms 119 verse 140. Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts.
Napakasarap ng salita ng Diyos. Napakapuro ng salita ng Diyos. Kaya yung salitang yan, mahal natin. Mas puro pa sa ginto ang salitang yan. At ang salitang yan, pagka pinanghawakan mo, magpapayaman sa iyo at maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Yan ang pakamahalin natin. Huwag nating iwalay sa ating mga puso ang mga salita ng Diyos niya. Hallelujah. Everybody say amen. Mahal ba natin ang Panginoon? Mahal ba natin ang Kanyang salita? Bumalik tayong lahat sa mga salita ng Diyos. Kayo mga televiewers ko sa The Hour of Truth, marami na sasabi sa inyo, parang galit si pastor. Galit ako sa Pariseo at Saduseo. Galit ako sa lahat ng mga inihihiwalay ang mga sarili nila at kinagawa nila ang mga salita ng Diyos na itinatabi pagkatapos gumagawa ng sariling batas nilang hindi kalooban ng Diyos at siyang ipinangangaral sa kanilang mga sinasakupan. Lahat tayo, bakit ako nangangaral ng ganito? Nagpapasalamat sapagat tayo pinalaya. Kaya nung ating last Thanksgiving and Jubilee Celebration, isa sa pinasasalamatan natin na binuksan ang ating mga mata ng Panginoon. Inalis tayo sa pagkakaalipin, pagkakabilanggo ng denominasyon at relihiyon at ngayon pinatayo sa tunay na kalayaan ng Espiritu na ang minamahal ay walang iba kundi ang Kanyang banal na salita. Wala na tayo sa bondage ng mga human bylaws na hindi kalooban ng Diyos. Tayo ngayon ay tumatayo sa katotohanan niya. Pakamahalin natin ang mga salitang yan. Hallelujah. This is also a rebuke to those Pharisees and Sadducees. We would rather obey God rather than men. Di natin susundin yan. Tabi natin yan. Ito mga kapatid, ang inyong ilagay at pag-aralan. Sa mga babamahay ninyo, sa mga pamamahay ninyo, gumawa kayo ng altar at ilagay ang salita ng Diyos. Huwag papatungan ng anumang libro ang salita ng Diyos. Anumang libro, huwag ninyong patungan. Lalong-lalo na bylaws na hindi kalooban ng Diyos. Kailangan yung bylaws, kung meron kayo sa bahay ninyo yan, bylaws na tao na hindi kalooban ng Diyos para sa inyong kaligtasan. Huwag ninyong ilagay sa kwarto ninyo. Doon sa kasilyas ninyo ilagay. CR ninyo ilagay yan. Ngunit ito, ilagay sa altar. At yan ang basahin araw-araw, isa ulo. Pagkatapos isa puso, isa buhay natin ang mga salita ng Diyos na yan. Tingnan ninyo, pagkat tayo lumapit dito, sinasambat, tinataas natin ang Kanyang pangalan. Pagkatapos ang Kanyang salita, nasa puso natin, nasa isip natin, siyang ating pinag-aaralan. Kahit isang gabi, isang araw tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ginagasto ang lahat ng ating mga panahon sa pag-aaral ng salitang yan. Lumalakad tayo sa Kanyang kaliwanagan, hindi tayo napapagod. Biro ninyo, 23 years na, itong lalamunan ko, ginagamit ng Panginoon sa pangangaral, na tulad ng pangangaral na naririnig ninyo sa mga sandaling ito, ngunit ako ay hindi pinagod. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan at kalakasan para sa bawat isang kumakain niyan. Hallelujah! Hallelujah! Salitang nagpapabanal. Sinulat yan ng dahilan sa isang layunin. Para mapatunayan si Kristo ay Diyos. Diyos ba si Kristo? Sabi ng iba, tao lang daw. Sabi ng taga Cebu, tao lang daw siya. Hinarap ko siya. Sabi ko, anong klaseng tao? Tulad natin? Tulad natin. Sabi ko, magagawa mo ba ang nagawa ni Kristo dahil si taong tulad mo lamang? Sinabi niya, oo, masigit pa. Sabagat si Kristo rin ang nagsalita niyan. Masigit pa, sabi niya, magagawa ninyo sa akin. Ang ibig mong sabihin, sabagat si tao lamang ang magagawa niya, magagawa mo rin, magagawa ko rin. Sabi ko, si Kristo ay dumaan sa pader na hindi nabutas at hindi dumaan sa pintuan. Sabi ko, kumuha tayo ng 3x16 na plywood sa tindahan na yan, Mr. Barason, lumusot ka dyan na hindi mabubutas ang dingding na yan. Nagawa ba niya? Hindi. Sapagat si Kristo ay nagpapatunay ng kasulatan na Diyos. Hindi lamang tao. Bakit? Tayo ang tunay na tao. Anong ama ninyo? Anong ina ninyo? Anong ama ninyo? Anong ama ninyo? Ina ninyo? Kapatid ninyo? Kayo ang tunay na tao. Si Kristo, tanungin natin, anong ina ni Kristo? Anong ama niya? Ayun. Diyos ang kanyang ama.
ang nanganak sa kanya ay Diyos. Kaya sa father side si Kristo ay Diyos at sa mother side siya ay tao. Sa mother side namatay siya. Sa father side binangon niya ang kanyang sarili sa kamatayan. Sa mother side nagutom siya. Walang Diyos na nagugutom. Walang Diyos na namamatay. Walang Diyos na umiiyak. Sa mother side nagutom siya. Namatay siya. Umiyak siya. Ngunit sa kanyang father side, binangon niya si Lazarus mula sa mga patay. Ang 5 loaves and 2 fishes, ginawa niyang maraming pinakain ng iba. Namatay siya at bumangon siya muli sa kanyang father side. Kayo, sa father side ninyo, mababangon niyo sarili ninyo? Sa father side ninyo, sa mother side ninyo, makakamultiply kayo ng maraming isda. Hindi magagawa yan sapagkat hindi kayo Diyos sa father side. Tunay na tao kayo. Yan ay patotoong sinulat yan upang patotohanan siya ay Diyos ng ating kaluluwa. Ang mga salita ng Diyos ay sinulat upang magbigay ng pag-asa sa mga tao. Romans 15:4. May pag-asa na ba kayo ngayon? Bigyan tayo ng warning at bigyan tayo ng pag-asa at bigyan tayo ng kaalaman patungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi nyo malalaman ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng bylaws. Malalaman-laman niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. 1 John 5:13. Upang ito'y basahin sa great congregation. Sinulat yan upang basahin dito. Kaya yan ang binabasa natin. At ito'y sinulat upang maging standard ng ating pananampalataya. Amen. Huwag kayong pasasakop sa anumang relihiyon o denominasyon na hindi ang Word of God ang standard ng pananampalataya. Anong standard ninyo dito? Bylaws. Article 15, Section 4. Huwag kayong pasasakop dyan. Kailangan magpasakop kayo sa kaligtasan ng inyong kaluluwa sa salita ng Diyos. Kayong pinagpala sa telecast na ito, pagpalain kayo ng Panginoon. Pa tayo magtatapos, ako'y dadalangin sa inyo kung kayo'y ibig sumulat sa amin sapagkat pinagpala kayo at ibig umanib dito sa paglilingkod na ito. Hindi kayo umaanib sa tao. Kayo ay umaanib sa pangalan, buhay at salita ng ating Panginoon. Yan ang tunay na katawan niya na kanyang ililigtas pagdarating niya rito. At siya ang kinikilalang ulo at ang kanyang mga salita ang siyang pinakadoktrina, pinakaturo at siyang sinusunod upang isang araw pagdarating niya, tayo ay matatawag na nasa katotohanan. Isa lang ang katotohanan. Si Jesus Christ ang katotohanan. Sinabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by Jesus Christ. Hindi kayo papasok dyan through the Pentecostal. Hindi. Si Jesus Christ lang. Kaya pagka lumapit kayo, pangalan niya ang panghawakan ninyo, salita niya ang balikan ninyo, at buhay niya ang ipamuhay ninyo. Dadalangin ako sa inyo sa mga sandaling ito. Hawakan mo ang television set mo, palalayain ka ng Panginoon. Amang banal, palayain po ninyo siya sa kanyang pagkakalipin, binubuksan ninyo ang kanyang mga mata sa mga sandaling ito at pagkatapos nakikita niya ang buong katotohanan. At ngayon po ay nalalaman niya kung ano ang katotohanan ito. Pagpalain po ninyo lahat na nakatali pa ang kanilang paa at kamay. Alisin po ninyo sila sa bondage ng relihiyon at sila ay papasok ninyo sa kalayaan ng inyong paglilingkod sa pamamagitan ng inyong mga banal na salita. Palain po ninyo lahat ng may mga karamdaman sa kanilang katawan. Kahit ang katotohanan ngayon ay pinangaral ko ay medyo masakit sapagkat ako ay nag-mention ng pangalan ng isang relihiyon, ngunit ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Hindi lamang yan, example lang yan. Kahit nung nandito ang Panginoon, mine-mention din niya ang Saduseo at Fariseo. Kung di niya gagawin yon, ay mabubulaga ng maraming tao. Ngunit sa mga sandaling ito, kayo ay nakapakinig ng salitang ito. Hindi ito paninira, ito ay pagpapaliwanag ng katotohanan upang mabuksan tayo at makabalik ayon sa kanyang sinabi sa Mark chapter 7. Kaya kung ikaw ay pinagpala,
ibig mong umanib sa Panginoon at sa kanyang buhay, sumulat ka sa isa sa mga address na nasa inyong television screen o kaya tumawag ka sa isa sa mga telephone numbers na naririyan sa inyong dakong kinalalagyan sa buong Pilipinas at ikaw ay maligayang aming tutulungan sa lahat ng iyong pangangailangan. Pagpalain ka ng Panginoon sa mga sandaling ito. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.